Hello, hello, hello! Welcome back sa channel natin. And today, eto na po, ititest na natin yung ating Thunderbox Apex Pro. Buksan na natin. User manual. Charger. Ilang watts to? 14.6 volts na 10 amps. So, 146 watts. At since 14.6 volts yan, most likely Life PO4 ang battery nito at naka 4S. So may nakasama sa kahon niya na please read before using. Sinasabi niya lang na pwedeng lobat yung battery pagdating, i-charge lang daw. At sinasabi din dito na dahil Life PO4 yung battery natin ay wag mag-rely dun sa battery percentage ng power station. Applicable naman yun lahat almost sa mga power station na Life PO4 ang battery na yung display ng battery ay nagre-rely sa voltage. So hindi kasi accurate yun kapag ganun. At sinasabi niya yung mga voltages dito kung ano yung mga dapat mo tignan, which is mukhang tama naman. Charging time 5 to 6 hours. Solar charging, max input 18 volts, 144 watts. So wag daw lagyan ng mas malaking panel na more than 18 volts. Ayun. And then recommended every 2 weeks daw i-charge para pag itatago kasi pwedeng ma-discharge yung battery. So kapag bumili kayo nito, basahin nyo mabuti to kasi importante yung mga binanggit niya dito. So eto na yung power station natin. Initial impression natin sa itsura niya ay mukha siyang EcoFlow. Ito yung EcoFlow River ko. Ayan o. Mukha nga siyang EcoFlow River. Ayan. Meron tayong dalawang USB Type A, dalawang USB-C, DC output, tapos DC in, cigarette lighter, tatlong AC na socket. Isa dito, meron pa dalawa sa gilid. Fan, vents, possibly intake, tapos LED light. So, ito ay may, ayun nga, Life PO4 na yung battery at 850 watts yung power ng inverter. Yung capacity, 768 watt hours. Long press lang para ma-turn on. Try natin AC. Ayan, 60 Hz AC. DC. May lumabas din dito na DC. Mukhang dapat ay pinagbaligtad nila to. Kasi yung indicator ay nandito. Yung sa AC. Tapos yung DC nandito pero yung switch nasa magkabilang side. LED light. Yan, maliwanag naman. Oh, eto maganda to. Yung USB Type A niya. Kasi kung makikita nyo, supported niya yung Huawei FCP, SCP, Samsung AFC, tsaka yung VOOC-Warp. May mga nagtatanong sa atin kung supported daw yung VOOC. Para sa ibang phone kasi yan. At eto supported niya. So medyo okay yung ginamit nila na controller ng USB dito. Check natin yung isa kung pareho lang. Yes, pareho lang. Try natin yung USB-C. Ayan, normal po yan na pula lahat kapag power delivery. Ang na-detect natin, 15 watts sa power delivery. Yun lang, hindi ganun kabilis yung sa power delivery niya. Check natin kung regulated yung DC 12 volts natin. 13.09. Mukhang hindi kasi yung battery voltage natin 13.0 din dito. Well, check natin yan mamaya kung connected lang ba siya sa battery at walang regulator. Ayan. Tapos sa cigarette lighter port, possible nakaparallel lang yan dito. Ayan, 13.09 din. Check natin yung DC in niya kung may output dyan. Pag may output, ibig sabihin, diretso lang sa battery. Connected sa battery, pero wala. Oh, very good. Kasi kapag may na-detect ka dyan na voltage, ibig sabihin naka-direct lang sa battery. At walang any protection papunta sa battery kapag sina-charge. Pero ito, okay naman. Next, i-test natin yung AC output. Ang output ay 219 volts, 220 na yan. Ang frequency, 50 Hz. Kahit 60 yung nakalagay dyan. Check natin kung pure sine wave. Kasi may nagtatanong sa atin na bumili daw na ito at maingay daw sa fan niya. O tinatanong niya kung pure sine wave ba talaga. O ayan, pure sine wave naman po siya.
Ewan ko kung bakit sabi niya ay maingay daw. Try natin. Hindi naman maingay. Pero mabagal lang yung ikot kasi 50 Hz nga siya. Compare sa grid. Patayin natin. Pakita ko. Ito. Na-gets ko na kung ano yun. Ewan ko kung maririnig nyo. Meron siyang tunog. I-monitor natin yung output habang may load. Tignan natin kung nadi-distort ba. Hindi nadi-distort. Ang tingin kong nagpapatunog sa kanya ng ganon ay yung 50 Hz. Confirm, tinest ko sa power station na 50 Hz at 60 Hz. Kahit pure sine wave, mas maingay nga siya kapag 50 Hz kasi mabagal yung ikot niya eh. So parang medyo na i-strain yung fan. Tapos sabi ko ay parang meron siyang wireless charging dito. Wala daw palang wireless charging to kasi mas magmamahal pa to kapag nilagyan ng wireless charging. Hindi rin naman ganun ka-importante para sa akin yun. Mas gusto ko nag-charge na may cable kasi pwede mong gamitin habang mag-charge ka. Unlike kapag nandito nakapatong, mahirap gamitin unless matutulog ka lang. Yun, magandang gawin siya. Pero bakit hindi mo lang isaksak dito? Pareho lang naman. I-test natin yung charging niya. Ito yung charger. Again, nasa 146. 14.6 volts multiply nyo sa 10 amps, 146. Kapag nagcha-charge siya, magiging red yan. Yan. Tapos pag full na yung battery, magiging green. Tapos eto nga yung sabi dun sa note nila na wag mag-rely dito sa battery indicator kasi like yan no. 100% na yung nakalagay pero nagcha-charge pa rin siya. Kasi yun nga, I think etong battery indicator niya ay tinitingnan lang yung voltage which is usually nakadesign pang lead acid or lithium ion na linear lang yung voltage. Iba kasi yung LiFePO4 eh. So hintayin nyo lang maging green to. Pag naging green yan, puno na yung battery nyo. So next na gagawin natin ay hintayin lang natin mapuno para makapag-capacity test tayo dito. Ayan, kulay green na. So fully charged na siya. So saksak na tayo ng load para makita natin yung usable capacity niya. Gagamitin natin tong 50 watts na LED light. And so iwan lang natin to hanggang mamatay itong power station. Babanggitin ko rin pala, ito yung sinasabi dun sa nakasulat dito. Na, ayan o, diba 100% lang siya kanina? Tapos pag saksak natin, naging 90% agad. Normal po kasi yan na yung voltage kasi bumababa talaga yan. Yung discharge curve kasi ng LiFePO4 ay ganito. Tingnan nyo tong curve na to. Dito sa pinaka-umpisa, mataas yung voltage, tapos biglang babagsak yan. Pero dyan na mag-stay yan ng dahan-dahan. So yung unang bagsak na yun yung nakikita nyo dito from 100 to 90%. Pero hindi ibig sabihin na bawasan agad ng 10%. Hindi lang accurate yung display dito. Naka-explain naman dito eh. Mabasahin nyo mabuti. Ayan po, namatay na. Check natin kung ilang oras siya nagtagal. Tignan din natin to kung mag-turn on pa. Ayun na. So nakakuha tayo ng 460 watt hours. Nagtagal siya ng 558 minutes. So pag sinaksakan natin to ng 50 watts na load, magtatagal siya ng 9.3 na oras. At 460 plus yung watt hours na nagamit natin. Buksan na natin para ma-check natin yung battery. Mukhang nandito yung mga tornilyo niya. So tatanggalin nyo lang itong mga to. At medyo malalim to. So kailangan nyo ng mahabang screwdriver. Ganun lang kadali. So ito yung ating 850 watts na inverter. May dalawang fan pala tayo. Intake tsaka exhaust. Tanggalin natin para ma-check natin yung battery.
fan. Ayan, fan. Tapos nakakabit siya sa battery using XT90. Ayan, check natin yung voltage ng battery natin. 1.1 volts. So natulog na yung BMS nito. Kaya hindi na rin natin ma-turn on yung power station. Ayan. May wire pa dito papunta sa display. Tanggalin natin. Ayan. So ayan, pwede palang hindi tanggalin to. Nakahiwalay na yung inverter. Ayan. Yung wire na, isang wire lang yun eh. Tignan natin kung bakit siya nakakabit doon. At may label naman. Nakakonect siya sa pangatlong pin mula sa left. So, AC ang nakalagay. Siguro ay sensor para ma-check niya kung naka-turn on yung inverter. Switch siguro, hindi sensor. Kasi yun lang yung nakakabit dito. Malamang yun yung nagte-turn on and off sa inverter. Kasi wala na ibang nakakabit sa kanya para mag-signal kung kailan siya magte-turn on eh. May label yung battery natin. Nakalagay 12.8 volts, 60 amp hour. Tapos 80 amps daw yung BMS. Kung 60 amp hour yun, nasa 768 watt hours. Check natin yan mamaya. Naputol natin yung wire sa LED. Tanggalin natin yung battery. So, ito lang yung nag-hold sa kanya. At may nakakabit mula sa battery papunta sa 12 volts output natin. Mukhang may MOSFET lang siguro nagko-control sa 12 volts output pero wala siyang regulator. So yung dalawa pang outlet. Ayun, nakakabit nga dito. Balatan ko lang to para makita natin yung loob. Mukhang 32,650. So 32,650 yung cells niya. Check natin kung ilang capacity. Tingnan nyo to. Nakagay 4,000 mAh. Tama ba? Ay hindi. Hindi siya 32,650. Mas maliit siya sa 32,650. Ayan o. 26,700. Kaya sabi ko parang mahaba. So 26 lang yung diameter nito. Tapos 70 mm yung haba. At meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 14 na cells na nakaparallel. So kung 14 yan, multiply natin sa 4. 56 amp hour lang siya, hindi siya 60 amp hour. So ang pagkuha ng watt hour ay yung capacity niya, yung amp hour niya. I-add mo lahat ng amp hour ng nakaparallel na to. So yun nga, 56. Tapos multiply mo sa voltage, yung total voltage ng battery which is 12.8. Nasa 716 watt hours lang siya. Hindi 768. May bawas lang ng konti. At kung doon natin ibabase yung percentage na nakuha natin sa usable capacity natin, nasa 65%. So mas tumaas na. So ayun ang battery natin. Yung BMS, ang label ay LP8860. May additional na 4 pa dito. Hindi pala 14. Paano yan? Hindi magbabalance tong cells. So parang dito sa taas ay 14. Tapos yung dalawa sa baba 16. Ayun, yun na nga. Ayun o. Ito nasa baba kasi mas marami yung cells niya. 16, 3.1 dito. Pero yung mga nasa taas, ayan, yung nasa taas 2.8. Wala ring point yung dinagdag nila dito kasi titigil na rin yung battery kapag na-discharge na yung nasa taas. Ayan naman, mapapansin nyo, hanggang dito lang yung nasa cells natin sa taas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ito, may pang-8 pa dito. Oo, naka-parallel nga. So kung bibilangin natin yung total na cells natin, so meron tayong total na 16 na cells dito. So multiply natin ng 4. So 240 amp hour to. Tapos 3.2.
768. Totoo naman na 768 watt hours yung battery natin. Yun lang, hindi natin magagamit yung capacity ng 4 na cells dito sa baba. Kasi mauuna ma-discharge yung mga 14 cells dito sa taas eh. Tapos titigil na yung BMS. Kaya nung nakita nyo kanina, nung tinest natin yung voltage, 2.8 yung volts ng mga cells dito sa taas, 3.1 sa baba. Silipin natin yung display, yung mainboard sa harap. Display lang to, hindi na natin tatanggalin yan. So ito yung para sa USB-C. Ito yung MOSFET natin para sa output, 12 volts output. Ito ay para sa charging. Silipin natin sa microscope para mas makita natin. So ito yung MOSFET natin sa DC output, MOSFET sa DC input. So mga MOSFET na to, around 30 volts yung drain source voltage niya. 35 volts yung mga capacitor na nakalagay dito. So yun yung limit ng pwede nyo isaksak dyan sa input. Itong nandito, silipin natin to. Ano ba to? Ewan ko kung ano yan. Microcontroller siguro, nagmamanage ng yung mga switches at mga low voltage natin. Ito maraming, and ito mga components dito na marami para sa USB lang yan. Simple construction lang talaga siya. May mga MOSFET lang na nag-act as switch for the DC input at DC output. Etong part na to para sa USB. May DC-DC converter, most likely 3.3 volts para dito sa microcontroller dito na nagko-control sa buong board. Tapos ito yung current sensing ng AC para makita natin yung wattage sa display. May shunt din dito na possibly ginagamit nila pang check din ng current sa DC output. Yun lang. Ito yung display, di na natin titignan kasi display lang naman yan. So balik na natin. Wala naman ako nakitang maglilimit sa kanya sa 18 volts kasi yun yung sa note nila na maximum 18 volts daw. Itetest natin yan in the future. Tignan natin kung masisira pagkakabitan natin. Kasi gusto mo dito at least 100 watts. Usually mga 100 watts na panel nasa 24 volts. So, paano yun? Mahirap maghanap na 18 volts na solar panel. Kaya yun, itatry natin. Ayusin pala muna natin yung LED natin na putol. Feeling ko pwede ma-convert to sa 60 Hz. Dito lang sa board na to. May i-short lang tayo dyan. Tapos ito yung inverter. Mukhang maayos naman. Transformers, diodes, tapos MOSFET and IGBTs. Yun. Sa size niya mukhang totoo naman. Well, after nating maikabit ulit, tetest natin. Hindi muna natin isasara kasi mamonitor natin yung inverter kapag tinetest natin siya. Ang gagawin muna natin ngayon ay i-charge natin. So hopefully, naikabit natin na maayos yung mga kailangan natin ikabit. Okay naman. Ayan. Nag-beep na. 80% pa rin nakalagay dito. Ayan. Bumagsak na 60%. Pero nag-start pa lang tayo mag-charge. Huwag kayo mag-rely dito. Pag 12.3 ay malapit na malobat. Kasi after ng 12 volts, mabilis na yung bababa eh. Hindi pa pala natin nakabito. Tignan natin yung voltage habang nag-charge. Ayan. 12.58 na. Kanina 1.1 volts, natulog lang yung BMS kaya ganun. Yung mga cells naman ay nasa 2.8 at 3.1. So isa sa magandang mod na gawin dito ay kuha ka ng another XT90. Tapos kakabit natin dito. Maglalagay tayo ng external na port palabas para pwede tayo mag-parallel ng battery. Check natin yung wattage, kung ilang watts yung pumapasok. 159 watts yung nakalagay dito. Pero baka yung papasok ay mas mababa. Siguro mga nasa, yun nga, 140. Yun lang, manipis pala yung wire. Ito. Kaya mararamdaman mo, umiinit. Dapat kinapala nila yung wire dyan. Check natin kung ilang amps pumapasok. Sakto, 10 amps. Totoo naman yung charger. So, ang sabi ay 5 to 6 hours ang charging. So, babalik tayo in 5 hours.
Ayan, after 5 hours, fully charged na siya. Nag-green na yung charger natin. Tapos, 14.6 volts yung battery voltage. Pag tinanggal, lumagsak sa 13.4. Sinaksak ulit at nag-charge ulit siya. Pero at 13.9, 13.8 volts, fully charged na yung battery. Nasa 3.45 volts na per cell. Next, i-test natin kung nagagamit ba siya habang nag-charge. So, ngayon nag-charge ulit siya. DC, LED, AC, USB. Yes, nag-work. Nag-work din yung USB type A. DC 12 volts, yes. At AC, yes. So, lahat nag-work kahit nag-charge siya. So, pwede siyang gamitin kahit nag-charge. Now, itry naman nating i-check kung ilang watts talaga yung kaya nating mahugot dito sa inverter bago siya mag-shutdown. Tatry nating i-overload. So, sa manual niya nakalagay pwede ang fridge, oven? Maliit siguro na oven. Computer, rice cooker, ventilator. Basta anything na below 850 watts yung wattage, pwede nyo po isaksak dyan. Try lang natin kung kaya niya paandarin yung grinder natin. Tignan natin yung voltage. Ayan, 220 volts. Namamatay. Nakita nyo nag-overcurrent protection kaya. Okay, kung may overcurrent protection siya kasi malaki nga to. 850 watts. Pero times 3 kasi yung surge current niya. For comparison lang, ito yung ating Thunderbox na 400 watts. Napapaandar niya naman. Possible na masyadong sensitive yung ating overcurrent protection. Try natin saksak yung charger ng Acer laptop natin. Usually nasa 40 to 50 watts lang kinukuha nito. Saksak. Ayan, may 20 watts. So kaya niya naman laptops. Madali lang sa laptop yan. Saksak natin yung extension natin. Para marami tayong maisaksak. Try natin yung bench power supply natin. Gamitin natin pang charge ng battery natin. So wala namang problema. Yung iba kapag ginagamitan natin ng power supply ay ayaw gumana ng power supply natin. Pero ito okay lang sa kanya. So 125 watts yung lumilitaw dito. Ayan, 123. Sa power meter natin, 104 lang. Try natin isaksak yung Bluetti AC300 natin. Ayan, nagcha-charge siya. Makita nyo yung wattage, 877. 885. So, mas mataas na sa 850 watts ang sinasabi na. Pero dito sa watt meter natin, nasa 760 lang. Medyo sensitive lang yung overcurrent protection niya, which is okay naman kasi hindi siya basta-basta masisira. Kapag sinaksakan mo ng mataas na load ay magsha-shutdown lang siya. Hindi mo ma-overload talaga. Ganun lang, may pros and cons lang yun kapag ganun kasi kahit hindi super taas nung load na isasaksak mo pero meron siyang surge na current, hindi mo mapapagana kasi pag saksak mo magre-restart yung inverter. Pero ang maganda doon, hindi nga siya ma-overload. Tingnan natin yung temperature. Maandar na rin pala yung fan niya. Malaki naman yung heatsink nung inverter. So, hindi naman siguro natin issue yung pag-overheat. Pero check lang natin. Eto, tingnan nyo. Sa mataas yung wattage natin, ang umiinit ay yung wire. Saka yung mga diodes. And 81 degrees. Yung MOSFET natin, 51. 61. Kayang-kaya pa yan. Sa thermal camera, hindi nyo makikita na umiinit yung heatsink kasi nagre-reflect. Nagre-reflect yung temperature. Hindi niya na-detect. Pero ayan, nahawakan ko pa kasi hindi naman siya mainit. Try pa natin dagdagan yung load. Again pa natin ng 100 watts. Yung clip fan din natin. 765. Pero 885, 890 na dito.
Tapos yung 100 watts na light. Ayun. Na-reset. Halos 900 na kanina, tapos dinagdagan natin ng 100 watts, nag-reset yung inverter. Siguro mga 900 watts magre-reset na siya. Totoong 850 watts naman yung inverter natin. At yun, yung components hindi nga umiinit, ang umiinit yung wire lang. Yun lang, 10 gauge yung wire nila. Kaya umiinit kasi ilang amps lang dapat ang kayang i-carry nito. Kung 850 watts, 850 divide natin ng 12, around 70 amps yun, yung 850 watts sa 12 volts. Etong 10 gauge na wire ay around 30 amps lang, so bitin siya. Pwede pa siguro 35, 30 to 40. Kaya dalawa yung XT90 connector doon. Dapat dalawa yung wire na nanggagaling sa battery papunta dito. Nakaabang hindi lang nilagyan ng extra pa na connector para sana hindi umiinit ng sobra tong wire dito. Kasi 30 or 40 amps, ang nasa 400, 300 to 480 watts yun. So, isa sa pwedeng i-improve ay gamitin nila yung nakaabang na XT90. Check natin kung ano yung idle na current usage ng inverter pag walang load. Ayan, walang load ngayon nakasaksak. Ayan, so 0.8. So, around 11 to 12 watts lang. Yun ang usage niya kapag naiwan nyo naka-turn on yung inverter kahit walang load. Nakalimutan natin tignan kanina nung naka-connect lahat ng mga load natin. Hindi natin na-check kung ilang amps yung kinukuha dito. Laptop, incandescent bulb. Ayan, medyo nag-blink, nakita nyo yung light doon bumagsak. Nung turn on natin yung yung power supply natin. Pero nakaya niya naman. So, around 243 watts. Then, turn on natin yung charger ng AC300. Nasa 600 watts yan. Ayan. Nag-blink ng konti yung light kasi bumagsak ng konti yung voltage. Pero nahabol naman. Tignan natin yung voltage. 220 volts pa rin. Nakakaya niya namang i-regulate yung voltage na i-maintain niya yung 220 volts. Ayan o, 997 watts, 987 watts. So, sobra na sa 850. Dito, 850 na dito sa external na power meter natin. Check natin kung ilang amps. Ayan, 77 amps yung kinukuha niya. Multiply natin ng 12 yan. 924 watts. Close din naman yung wattage na nakalabas dito. Mas mababa lang yun nandito. Pero kung pagbabasihan natin yung amps na nakuha dito, yun yung lumalabas yan. Pero yung power losses, hindi kasama. Complete natin. So around 92% yan kung yung amps na kinukuha dito, ayan, 77. Tapos sa watt meter natin, 847, 842. Mga around 91-92%. Okay na, mataas na yung efficiency ng inverter natin. Mga nasa 8% lang yung power loss natin. Yan, nakita nyo. 850 watts. Dito, 984. Tuloy-tuloy lang siya. Ito lang ang issue. Medyo umiinit yung wire. Kabitan natin yung cover and then try nating i-charge ng solar. Pag bubusan nyo to, huwag nyo masyado higpitan kasi plastic lang yung kabitan. Pwedeng mabasag. Okay na. So, isa sa pwede nyo gamiting solar panel ay ito. Yung flash fish na 100 watts. Mga portable ang solar panel na maganda gamitin dyan kasi yung mga connector nila ganito na. Diretso saksak na lang. Okay na yan. Yan. So nagsa-charge siya. Makita nyo nag-animate doon. Automatic siya nagte-turn on kapag sinaksak mo yung charger. Ayan. Now i-try naman natin tong 120 watts na Bluetti na solar panel. Ayan yung Bluetti. At yung connector niya ay ganito, MC4 ang dulo. So hindi mo pwedeng ikabit yan dyan. Kailangan mo ng adapter na ganito. Ito yung nakita kong magandang quality sa Lazada. Para yung mga solar panel na MC4 ang connector, pwede nyong ikabit sa mga power station. Ayan yung MC4, kakabit lang natin dyan yung solar panel. Tapos
Ito yung sa kabilang dulo niya. Ito yung kasya dito sa power station natin. Ito naman size na to para sa Blue Yeti or yung ibang power station na medyo malaki ang connector. Like sa U-Bow din, ganito rin yung gamit nila. Natatanggal lang naman yan. Ayan. Oh, ayun, nag-turn on din. Ayan, nag-charge siya. Now, paano naman yung mga rigid na solar panel? Yung mga 100 watts. Kasi ang sabi, 18 volts lang daw ang maximum. Pero nung binuksan natin, mukhang wala naman naglilimit sa kanya para sa 18 volts. Ang nangyayari lang, wala kasi siyang MPPT. So, hihilain niya lang yung voltage ng solar panel mo pababa sa voltage ng battery. Hindi nga lang magiging efficient. Sa tingin ko hindi siya masisira. So, i-try natin. So, ito yung 100 watts na solar home na solar panel natin. Ang VOC niyan ay 22.2 volts. So, more than na sa 18 volts na nire-recommend nila. Check natin yung voltage. 21 volts yung nakukuha natin. Gagamitin natin yung connector na pinakita ko sa inyo kanina. Ayan. So, maganda tong connector na ganito kasi nga, yung mga rigid na solar panels, pwedeng gamitin. Ayun, narinig ko na. Ayun, nagsi-charge siya. Ayan. Hindi lang natin nakikita yung wattage kasi wala nga siyang display ng wattage, pero nakikita mo kung nag-charge. So ayun po, ganun po siya i-charge sa solar panel. Dito nyo lang ikakabit sa DC-in. Marirecommend ko yung flash fish. Ito, na 100 watts. Now, since malaking battery yung gamit nila dito, kapag 100 watts lang na portable solar panel ang gagamitin mo, possible hindi niya mapuno in one day. Aabutin siya ng 8 to 10 hours siguro para ma-fully charge to. Ang sun hours lang natin ay nasa around 5 dito sa Pilipinas. Siguro kaya niyang i-50% pero yun, hindi niya mapupuno talaga to. Kapag 200 watts siguro ilalagay mo, mga 80 to 90% siguro baka kaya niyang punuin. Tapos yung sabi nila dito na 18 volts, ang maximum na voltage ng solar panel ay I think pwede naman tumaas yan hanggang 24 volts. Which is usually yun nga yung voltage ng mga 100 watt na solar panels na hindi portable. I think etong flash fish 18 volts ang output nito. Oo, ayan o, 18 volts. So etong flash fish na solar panel ang pinaka compatible dito. Kung gusto niyo mas mura, it's up to you to take the risk. Siguro iti-test na lang natin. Na-test naman natin kanina kaso medyo mahina na yung araw. Nung tinest natin yung voltage nasa 21 volts naman. So mas mataas siya sa 18 volts. Pero kasi pag sinaksak nyo yung solar panel talaga, babagsak talaga yung voltage nun. So hindi lang natin alam. Iti-test pa natin kapag matindi talaga yung sikat ng araw para ma-confirm natin kung safe ba kahit sumobra ng konti sa 18 volts. So yun, just to be safe, mag-flash fish kayo. Kung gusto niya mas mura, hintayin nyo, itest natin yung mga solar panel natin dito para ma-check natin kung masisira ba o hindi. Sa current naman ay mukhang 200 watts yung pwedeng maximum sinabi nila. Based doon sa datasheet nung MOSFET doon ay mukhang kaya niya naman up to 300 watts talaga. Pero just to be safe, 200 watts okay na yun. Sa 200 watts naman, kaya na niyang mapuno to in one day. Up to 90% siguro, 80 to 90% pwede na yun. Hindi nyo naman dapat siya dinidischarge talaga ng empty para mas magtagal yung battery nyo. So, yung 200 watts, okay na yun. Kung gusto nyo itest na natin agad yung solar panels natin dito, up to 200 watts na rigid solar panels, leave po kayo ng comment below para ma-prioritize natin. So, ayan po ang ating Thunderbox Apex Pro na power station. Okay naman siya. Meron lang siya mga konting kailangan pang i-improve. Isa lang sa major na improvement na kailangan talaga nila ay yung sa battery. Kailangan nilang i-utilize pa yung isang XT90 doon para hindi umiinit yung wire nung battery papunta sa inverter. Yung frequency pala nito ay 50 Hz siya, na dapat ay 60 Hz kasi naka-display nga dito yung 60 Hz. Ito kasi ay first batch pa lang nung mga Thunderbox Apex Pro. So parang pre-production model pa lang siya. Sinabi naman daw nila na dapat ay 60 Hz to sa manufacturer, pero mukhang nalimutan sigurong i-update ng manufacturer yung frequency. And mukha namang madaling palitan lang yung frequency niya dahil dun sa SPWM board mukhang EJ8010 lang siya.
So, mayroon lang tayong issue-short doon para maging 60Hz siya. Kung ang gagamitin nyo naman ay laptop or pang-charge ang cellphone at ilaw, wala pong problema ang 50Hz doon. Computer, wala pong problema. Ang pwede lang magka-issue ay sa mga electric fan, yung mga motorized load. Kasi pwedeng uminit. Hindi naman lahat kasi may mga fans din na kaya namang i-take ang 50Hz. Hindi naman siya mag-overheat. Pero yun nga, kailangan nyo lang i-take note yun. Kung gusto nyo makasigurado, hintayin nyo na dumating yung mga bagong batch. Totoo naman na 768 Wh siya. Hindi nga lang magagamit yung lahat ng capacity niya dahil dun sa yung may 4 cells na hindi magagamit. Na-explain ko na doon sa isang video. Kasi mauunang ma-discharge yung 14 cells sa taas bago yung mga 16 cells na nasa baba. So, yun. Around 460 Wh lang yung magagamit natin. Mataas pa rin yun para sa price niya. Mura na to compared sa ibang power station kasi ang ka-level na nito mga nasa EB70. Nasa 24,000-25,000 na. At yun, hindi mo rin makukuha yung buong capacity ng mga yun. Ganun talaga yung mga power station. Hindi natin nagagamit yung buong capacity. So ayan po, pag may katanungan pa po kayo or request na gusto nyong gawin natin dito sa power station na to, leave lang po kayo ng comment below. Don't forget to like and subscribe. And I will see you again next time. Bye!